Blessed morning, everyone. My topic for today is about organic production or organic farming. Organic farming is an agricultural system that uses fertilizers of organic origin, such as compost, manure, green manure, and bone meal, and places emphasis on techniques such as crop rotation and companion planting. Green manure is a fertilizer consisting of growing plants that are plowed back into the soil to improve soil condition. Example of plants are cowpeas and mung beans. When we say crop rotation, meaning after harvesting or after the first cropping, we have to remove all the residues, and after preparation of the lands, we will plant alternate plants such as legumes. Because legumes fixes bacteria. Ordinarily, plants cannot directly absorb nitrogen from the atmosphere. So, ang rule gid sang legumes or leguminous plants like cowpeas, mung beans, soybeans is to fix bacteria on their roots before it can be absorbed by their leaves or by the other parts of the plants. So, amo na yung papel gid sang legumes. So, meaning, after nga ma-harvest mo ang imo nga munggo, then, ang residues, imo siya liwat iupod sa pag-arado sa duta. Agud mag-add siya sang organic matter sa soil. Agud hindi mag or makorek ang iya nga fertility. Magpabilin nga healthy ang aton soil kung ang stem kag mga dahon sang munggo or other leguminous plants maupod naton arado sa duta before kita magtanom sang another variety of vegetable. Samo na siya ang ato nga tawag nga crop rotation. So sa ato naman nga companion planting, mas advantageous kung ang aton nga halimbawa in between spaces between eggplants or okras or tomatoes ang naton sang munggo or sitaw, bush sitaw para hindi siya magasaka nga magatabon sa magakalap nga maga-disturb sa growth sang aton nga okra or talong or kamatis. So mas favorable ang munggo kay nubo lang kag sitaw. So amo nang nami nga i-intercrop sa
talong, okra, or tomato. So, meaning, ma-minimize ang requirement ang nitrogen from outside. Kay ang munggo nga ara mismo sa tupad sang talong, amo ang fix sang nitrogen from the atmosphere kag i-share niya sa soil nga ara banda depend ang roots sang tupad niya nga vegetable para i-sustain sang iya nitrogen requirement. So that's why nga very advantageous ang companion planting kung gusto natin nga abundant ang nitrogen. Okay? Next. So, organic production, it is a production system that sustains the health of soils, ecosystems, and most of all, people. So when we say ecosystems, meaning it is a biological community of interacting organisms and their physical environment. So, bali, kumbaga, ang survival sang kada organism sa sina nga specific nga environment ga depend sa ilang manda nga kapwa organism. So halimbawa, example natin ang shoreline. So, sang wala pa nag-uso ang mga beaches, wala pa nag-uso ang mga ports, puno sa mangrove ang full length sang tanan nga shoreline. For example, sa una, balikan ko ang time sa mga 70s. Kung mag-travel ka from Bacolod to Hinubaan, pag abot mo pa lang sa Kawayan, katahom sang mga shorelines, puno sang mangrove. Down to Sipalay, down to Hinubaan. So, ka-very fresh pa sa akong mind. Naabtan ko pa ang 1 kilo. Orang sulokban sila usually 1 kabo. Nibdang 1 liter nga isang ilang Caltex. Ang nablang mga asayte da or oil nga ginatughong sa aton mga engines. Amo na ka-very fresh sa mind ko. Galibod ang panting pinabag sina sa amon. Galibod siyang guno, siyang gurayan, sang lupoy, ang mother ko gabakal, imagine piso. Piso lang ang worth siyang 1 kilo nga guno. Imagine nyo kung ano ka halog sang pangabuhi, sang tao. Sang una, sang time nga wala naton ginpili ang socialization or kasi naton nga ang tourism. Why naton ginpili ang tourism over sang natural ecosystem. So, makita mo adlaw-adlaw gasulubra sa pukot, gasulubra sa bangka sa mga fishermen. Ang ilang kulik nga guno, lupoy, gurayan.
Alin sa kawayan si palay hinubaan. So that's why halos ginapanghatag na lang ang isda. Ina tungod sang puno sang mangrove. Take note sa aton nga audience. I-internalize natin, i-reflect natin kung ano ang difference sang food supply sa una. Kag subong nga panahon, sang ang tao wala pa nag-engage at too much industrialization. Di subong, pila na ang kilo sang guno? 300 pesos. Imagine na peso versus 300 peso. Ang aloy sa una, 10 pesos ang kilo. Nga barato siya, kay gaalawas ang unod siyang pukot. Sang ginatos nga fishermen, ginatos nga pamboats nagaraya dira sa shoreline sang beaches. Sang ay digli beaches, hindi pa na beach kay sang una full of mangroves. Katahom tanawon. So ang variety of fish ara lang. Hindi ka na magpalayo para mangita isda. Ang isda ay ang nagapalapit kay tungod nga para sa ila, ang ila habitat ara da nga area lang. Kag malinong kay wala pa sa mga industries sa tupad. Wala pa sang pantalan sa unahan. Di ano lang negative effects ang ports sa pantalan. Ang gahod sang engine sa mga ruro, sa mga motorboats nga dira na parking. Nagatabog palayo sa mga isda nga dapat ani dira naga pinirlang sa lapit. So that's why subong matigala kita. Kasi din kita nga kabudlay na gitsang pangabuhi sa mga panahon. Di sinong aton basulon? Kay gingusto naton ang improvements. Gingusto naton ang madasig nga biyahe. Gingusto naton ang mahapos. Mapungko lang kita o kung kamuta lang ang magiho, ang tanan gafalo na. Ang effect niya, ang natural nga ecosystem nadula. So amo na siya ang buot silingon sang balance tani nga ecosystem. Di amo na a shoreline kuno without mangrove cannot house marine life. So subong tugon ka isda, isa po tugon ko sa akon utod o relative sa halin sa sipalay. Nagligad, nagkatutos na last week lang. Ay, waay na ang mga paborito namon nga marungoy, nga sang una gabaha, sang 70s. Marungoy, aloy, burayan, lupoy, tabagak. So muna, ang problema sang pagpilit naton sang unnatural or hindi naton pag safeguard sang aton nga ecosystem. Okay? So, organic farming relies on ecological processes, biodiversity, and cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. So when we say biodiversity, so meaning the variety of life
in this world or in a particular habitat or ecosystem. So, amo na, no? So, kumbaga, ang kada organism nag-play sa iyang specific role agud ma-sustain ang balance sa aton ecosystem. Katahom kung aton ipabilin ang practice nga ang natural state sa aton ecosystem nagapabilin. So, what are inputs with adverse effects? Inputs with adverse effects. So, sa farming nowadays, gusto to sa madasig, pahapos, nga pag-produce ang pagkaon. For the past 50 years, sang na-discover nila ang production ng synthetic petroleum-based fertilizers. So, ang yes na impact sa aton ecosystem, hindi natin makita kung hindi kita mangin keen observer kag nagatuon. Kung kapawala ta, which is amo na ang common nga mindset sa buong sa aton farmers. Bahala na ano matabo sa aton environment, bahala na nga ang mga algae magpuno sang rivers, sang kadagatan. Tabi ni rivers. That's why kung isa matingala kita may mga batian ang gulpi lang fish kill. So ang fish kill, usually ang main reason is shortage of oxygen sa specific area sang river nga or kadagatan. Nga sa diin, nagabutang dira sila sang cages para maka-raise sang isda. So, laban wala pakialam, wala ideya. Nga every time nag-apply sila sang petroleum-based fertilizers, ang yes na residue, ang yes na nga gas after nga ma-absorb sang plant, ang nitrogen, phosphorus, kag potassium nga ara dira sa ginbakal naton nga urea or triple 14, for example, nga synthetic fertilizer. So tungod petroleum-based siya, ang iya sina nga vapor after mayos up sa plant, diin marekta sa aton atmosphere. Kag naga-contribute sa global warming. So amo na siya ang aton busilingon sa inputs, farm inputs with adverse effects sa aton ecosystem. Okay? Let's proceed. So, urban agriculture combines tradition, innovation, and science to benefit the shared environment and promote fair relationships and good quality of life. So, very simple, my dear friends. Very simple kung aton i-reflect ang mga hitabo lately sa aton palibot. Labi na gid ang mga kalamidad nagkatabo sa aton palibot. So, according sa tradition, ang tanan naton nga Old Testament people nangin natural farmer lang sila. Specifically, si Noah kag si Abraham. That's why matingala kita
nga ang pagdesisyon sa aton Almighty God sang time ni Noah nga i-wipe out ang tanan nga katawhan, excluding Noah, his wife, his 3 sons, and his 3 in-laws, daughter-in-laws. Nga going over sang history ni Noah sa Genesis chapter 6 to 10, si Noah gali nagpabilin nga natural farmer. Of course, we have to take note some difference between natural farmer and an organic farmer. Kaysa una ya purely lang gid natural farming ang practice. Kanami ito kung wala sang pollution sang time sang aton biblical ancestors from Adam to Noah. Manotice natin kung i-go over natin ang history nila. Almost all of them until from Adam until up to Noah, 900 plus ang edad sa tao. Tungod, ang practice is purely natural farming. Cutay pala ang pollution na ginahatag sang tao sa ila activities sa pag-init sang aton atmosphere. Sang time ni Noah, ang common na practice sang tao nga naga amat-amat damage, disturb sang balance sang aton ecosystem was mechanical mining. If you go over ang Tower of Babel nga story, kung sa aton subungan tayo maginausar naton construct kita sang houses or buildings, ang ginagamit naton nga mortar, ang ginasulod sa mga buhos ng hollow blocks, sand and gravel, kag simento. Sang panahon ni Noah, akadto sa iya mga kabataan kag kaapuhan, nga among responsible sa paghimo sang Tower of Babel. Aspalto palang ang una nga fossil fuel nga na-discover sa tao. So, ang ilang nga mga dalan, ang ilang nga mga gusto i-improve nga roads sa ilang nga civilization, sa ilang nga syudad, so aspalto ang ginahimo. Ang ilang nga mga structures, paghimo sila structures, so bricks nga gina-bake nila sa under fire or over fire, kag ang ilang mortar ginausar bitumen or aspalto. So dito nagsugod. Amo na sang exact nga rason nga sang wala pa nila na-discover ang aspalto kag mechanical mining nga amo ang pagbungkal. Mechanical nga paagi sa pagbungkal sang base ng mountains, agod nga ila waon ang mga common palang sadto nga mga metals is iron, silver, gold, tin. Amo nang common. That's why sang time ni Abraham, common na ang mga bronze nga, kasi nila Bronze Age.
ang mga tools na ginausar, ang mga weapons, chariots, made of bronze na. Kaya tungkol nga na tunan nila nga i-mix ang tin kag iron agud ma-form ang bronze, which is a very strong metal. A mixture of tin and iron. So, muna siya ang tradisyon sa una. So, meaning, ang tao, natural farmers tanan. That's why, patingala kita nga ano ang Diyos may pinilian. Nga of all people, ito plano niya papason, i-wipe out the whole of humanities sa face of the earth. Kaya gusto niya mag-ilis ng bag-o nga mga katauhan nga magasunod sang panimuot ni Noah. Nga ang iya whole life, 950 years niya sa kalibutan. Nagpabilin siya nga natural farmer. Samtang ang tanan nga tawo, mga kingdom sa iya palibot, nagpadayon nga naga-damage sang ecosystem, paagi sa papag-utod sang kahoy, there was widespread cutting of trees. Agud ila isunugon ang ore para ma-extract ang gold dira, ang silver, ang iron, ang copper para himuon sang ilang nga mga tools, instruments, so forth and so on, decoratives. So, sinuwa ay pabilin lang yan ordinaryo nga tao. That's why, kung i-go-over mo ang life ni Noah, kanami isang imahe niya sa tubang sang Diyos. Blameless, just, humble man. Amo man kay Abraham. So, hindi naton ma-itsindihan ang nakatabo sa aton panahon o hindi naton balikan ang history sang humanities since Adam to Noah to Abraham to Christ and today. Nga sa diin naglala pagid kay tungod for the past 300 years ang ginatawag nila nga industrialization nag-flourish. So, amo na nga ang natural farming isa gid lang siya sa mga maayo nga butang nga ginahimo sang tawo sang una. Kaya wala pa man na-discover ang synthetic fertilizer. So, amo ni siya. So, amo ning aton subo nga organic production or organic agriculture. It combines tradition, innovation, and science to benefit the shared environment and promote fair relationships and good quality of life. Tidiin pa ang ginasiling naton nga good quality of life sa subo nga panahon. Speaking of good life, speaking of what is good, hindi gid naton pwede nga hindi pagtandugon ang story of creation. Way tagid mahimo. Kay balikan naton on the 6th day of creation. Nabutang dira sa Genesis 1, chapter 1, verse 31. On the 6th day of creation, God looked at everything that He had made and found it very good. See?
That's the will of God. Nga mangin abundant ang supply sa pagkaon sa iya katawhan, whom He made through His image, His very image and likeness. Amo na yung matutuod nga good. He found everything that He had made very good. Kaya ginwill sang aton Diyos, tani, ngang tawo, hindi magpangabudlay, hindi magtoil, hindi maglabor, kung hindi lang tungod sang pagkamaralisyon sang tawo nga nagsugod sa aton first parents, Adam and Eve. Kag worst nga na gin-inherit ni Satan ina nga evil genes. Kasi si Cain was the first murderer sa history sang mankind. Hindi lang kay the first murderer, siya man ang una na tawo nga nagsugod sa pag-damage sa aton ecosystem. If you go over ang history sang first human beings on the surface of the earth sa Genesis chapter 4. So that's why, my dear friends, pag sila nga gusto natin mag-practice ang organic agriculture, this is not an ordinary advocacy for an organic practitioner, organic agriculture practitioner. Kay way back, linibo ka tuig, amo niya ang plano gitan niya, amo niya ang design sang aton ecosystem. Agud hindi siya, agud ma-sustain ang balance. Dapat hindi mag-create sa activities nga mga disturb sang iya pagka-natural. So that's why subong kada gobyerno, kada great leader nagapalibog finding ways to improve good life. Di ano pang good life ta sa buong panahon? Ano pa? Wala na sang good subong sa kalibutan. Ari kita sa war scenario sang aton kalibutan. Sa una, ang Diyos na akig sang ginagmay pa lang ng mga aktibidades sang katawhan. Ang utod kahoy, amo na to sa unang pinaka mga war scenario. Ang utod kahoy, mechanical mining, itungod ka amar nga maka-produce sang damo a gold, makatipod damo a gold, copper, silver, iron. Okay. Next. So, organic agriculture was enacted into law last 2010. So, Republic Act 10068, also known as the Organic Agriculture Act of 2010, was signed into law on April 6, 2010 by then President Gloria Macapagal Arroyo. So, very, very special ni siya nga date kag layi para sa mga organic farmers. Kag diri gid kami nagsugod sang amon nga vision tani nga through organic farming ma-address
ang hunger and poverty sa bugos nga Pilipinas. So, ang amon nga group, Goodbye Gutom Group, ang amon slogan na, amon na Goodbye Gutom sa tunga time. Isubong ako as founding chairman sa Goodbye Gutom Bayani Movement Incorporated, diri nagsugod ina siya tanan. Bali ang amon gid nga pinaka major supporter si President Gloria Macapagal Arroyo. Pero 2 years lang pag end sang iyang term, ang manami nga plano nga ato nga tani handom sang amon nga grupo nga by 2024 at least by 5 million Filipino families na nga na bata gikan sa kapigadugon through a sustainable organic farming nga i-introduce sa ila kag i-guide sa ila hasta pangin skillful sila sa pag-practice sang organic farming. So subong the rest is history na lang. Kay wala depende tuon sa administrasyon. Depende sa mindset or direction sang aton nga national leader. Okay. Next. So, now, pag gani ka nga organic production or organic agriculture, may kinalain siya sa natural farming. Kaya ang natural farming, dependent lang gid siya sa animal manure kag sa mga decomposed leaves sang plants. Amo lagi niya sa una amo na ka simple sang Old Testament people. Ang kahoy, ang tanom, tanang nga dahon, pag nagulang, taktak, balik sa luta, then several months, ma-decompose siya, kag magbalik sa soil, kag mangin available naman siya as nutrients sa mga tanom. Amo na iya ang cycle sa natural farming. So, ang sapat, kauno niya ang grass, then ang iya manure, ibalik naman pag mature, pag decompose na, mangin usable naman siya, available para sa mga tanom. Amo na yung cycle sa natural farming. Now, tungod ang mga natural farmers naga-evolve man, nagatuon through science. Ano na siya, no? So tungod nga naintindihan na naton about chemistry, about elements, no? About fermentations. So amo na nga na-come up sa concoctions ang aton mga natural farmers agud mag-improve pagid sang ilang food production activities sang ila farming. So hindi lang animal manure, hindi lang mga decomposed plants ang ginausar, kundi na-discover nila nga kung i-ferment mo gali ang mga luto nga prutas like papaya, like mango, like saging, or masin nga ton mga matamis nga mga prutas, kung i-ferment mo sa gali with crude sugar, o sila itong mascobado, or molasses, kung imo siya gali i-ferment, mag-come up ka sa concoctions or extracts nga pag imo i-spray sa utan or sa mga tanom like flowers,
orchids naga-improve sang health sang tanom. So, subong, ang mga basic kag most common concoctions i-share ko sa inyo. Dira lang taanay matandog due to limited time. Pero of course, ang ato na organizer sang sini nga activities subong nga hapon, for sure, hindi ni siya end sang ilang birthday program sang ETCS3 through Ma'am Melba Solomon. That's why gina-challenge ko ang ila team nga para sa amon ginahimo sa City High, o City High School, nga gina-model namon ang sustainable organic farming to address sang hunger and poverty sang one student at a time. Dati sang nagigad na bulan, ang team dito sang ABM, nga strand, sa senior high, nakapanghatag sila sang seedlings sa ilang mga students. Like tomato, okra, eggplant, pitsay. So, kanami sang with their principal, Sir Alan Pumada, kanami isang ilang nalipay nga parents. Kaya isang December, puli sila, may dala sila ng module, may dala pa sila seedlings ng utan, agud itanom nila sa ilang backyard. So, muna, kita nagasunod sa isa sa aton rin nga mga topics, ang backyard urban gardening. Kaya muna sa mong gina-model nato sa Bacolod City High School. Kaya muna sa mga ato naman rin na challenge sa kay Ma'am Solomon nga mas earlier malampot naton ang mga selected nga mga pinaka pigado nga kabataan sa ETCS3. Agud nga ang backyard urban gardening ma-practice nila sa ila balay kung ang awareness sa paghimo sa mga concoctions kag sa mga composting mangin skillful sila. Okay? So, subong, may apat ako diri ka concoctions nga i-share sa inyo agud nga ara man lang ang mga ingredients sa aton palibot, ma-apply dayon ninyo. Okay? So, okay? Padayon kita. So, what are concoctions? Ari kita subong sa organic farming. Medyo natural farming set aside ta anay kay very simple ang saya kay natural. Ari kita sa organic farming using concoctions. So organic farming concoctions which contain live microorganisms feed both the plant and the soil. So hitting two birds in one stone siya. Very simple kag doable, effective. No? So, ang mga concoctions ini, ang specifically gid ang indigenous microorganisms or IMO and lactic acid bacteria serum or labs. No? So, pag in-apply mo niya sa duta, nag-speed up sa sang decomposition process sa mga organic matters nga ara sa duta. Dasig ma-decompose dira ang mga plant residue. Labi na gid ang mga dahon nga nagataktak dira nga layag na. So it is remarkable to notice that plants grow very healthy and virtually pest-free without the use of chemical pesticides and fertilizers. So,
Number one concoction nga atong diri i-share is katawag nato nga fermented fruit juice or FFJ. So, fermented fruit juice naga-increase siya sa plant nutrition through leaves and roots with potassium factor. Kaya as we all know, ang mga matamis nga mga prutas, mataas ang iya sina nga potassium content. So that's why, i-ferment naton ang example papaya or saging, banana, sa muscovado or molasses for 7 days. Then after 7 days, ma-harvest ka na sa imo nga concoction or extract, FFG extract, ma-apply mo na siya. So, paano? Very simple. Ang aton diri nga needed materials, 1 kilogram muscovado or molasses, 1 plastic container, 1 kilogram nga sweet fruit like papaya gid or common papaya or banana. So 1 kilogram sina. Tapos Manila pepper kag rubber band. No? So amo na siyang aton nga mga materyales sa kanyang lanon. So daw makita sa mga tamis mga putas, pero of course ang iban may seasonal sila eh. Ang saging niya, ang kapayas, year-round available sa market. So, procedure. Paano ito nimuon? First, i-chop natin ang prutas into small pieces. Then, i-mix natin ang atong i-chop nga prutas sa muscovado or molasses na plastic container. Tapos, mislahon maayo. Then, cover the container with Manila paper, agud nga makasungaw siya. Kay kung matamaan nga ang gas na build up sa mouth sang ato nga container, kung fully covered siya, pwede siyang magwasaag nga way kita kabalo. Pressure sa sulod. So that's why nga gina-allow ta ang nga maka-escape ang gases during fermentation process. Tapos ato siya higtan sang higot nga straw or rubber band. So tapos allow 7 days to ferment sa mabugnaw nga lugar. Layo sa init. Okay? So amo na siya, no? Amo nang aton nga procedure. So amo na siya, no? Kaya makita ninyo gra ang tsura sa aton nga fermented fruit juice. So, tapos after 7 days, i-extract mo ang FFG extract or liquid kag i-strain sa laon mo siya. Agad ma-remove ang mga solid particles. Okay? Tapos, imo siya taguon sa secure container para mausarin mo siya regularly. Kung may stock ka na sila. No? So, para bugnaw mo sa ibutang para hindi siya dasig mag-aslum. Kaya kung matsag mo nga dapat amat siya, dula ang iyak hamot, dula mo na liwat sa sugar, molasses or muscovado. So, ano ang application sini? Very economic. Just mix 2 tablespoons of FFG extract with 1 liter of water and spray directly to the soil and leaves of vegetables at around 5 a.m. or 5 p.m. sang hapon, sang adlaw ina. Nga amo ng oras
kaya gina-avoid naton nga ma-expose sa sunlight. Ako hindi ma-disturb ang proseso sang absorption sang nutrients. No? Kaya kung spray mo siya palagpat lang, labi na kung init ang adlaw, o pagtapos mo spray na initan siya, so meaning may disturbance sang absorption process sang leaves. That's why nga mas maayo nga layo pa ang init. Gaanta siya at least 1-2 ka oras nga ma-absorb sang leaves ang in-spray sa iya nga FFG extra. So then, pwede mo siya imuon every 7 days, although matiyag mo nga daw kadugay sa recovery sang imo nga dahon, ang vegetation mo daw kadugay magsaling-singaw. Ang dahon daw dugay mag-recover raw. So imuon mo siya twice a week. Pero ordinarily, at least 7 days. Okay? So that's FFG or fish fermented fruit juice. So second, nga concoction nga common nga ginausab gid sa organic farming is what we call fish amino acid or FAA. No? This is the best source of nitrogen. So, ano ang mga benefits? So, fish amino acid is an organic fertilizer and a plant growth enhancer. Of course, ang aton nga cellular foundation, very importante ang nitrogen. So, muna nga ang amino acid is the building block sang cells, sang tanong. So, ang fish amino acid contains fish scraps. Pero, na-discover ko, ang very economic, wala gasto. Kuhol. Kung may kuhol sa palibot, masaro natin siya. Instead of isda. No? Kag-i-mix sa molasses to improve soil structure. So, it stimulates also plant growth. It helps release nutrients for greener leaves, vibrant flowers, and abundant fresh vegetables. And most of all, it regulates the pH value of soil. So, ang pH, siya ang basihan sa acidity kag alkalinity sang luta. So, may mga tanom na kasaho sila sa acidic soil, pero laban nga tanom, hindi kasaho sa acidic soil. Diri sila sa alkaline nga duta. So that's why nga nag-play major role ang amino acid agud to increase or decrease the pH value of a certain soil. Okay? So, very simple ang procedure. Chapta gagmay ang isda, kung isda sa runta, kung kulo sa runta, aton siya i-crush so ito sa sako, kag pulpugon sang kahoy hasta nga makrush siya, kag aton siya hugasan nga ma-remove ang shell. Then, 1:1 ratio. 1 kilo nga isda or kuol, i-mix natin sa 1 kilo nga corn sugar or molasses. Then, ibutan sa container nga 3/4 full, kag putson sang takloban sang katsa or manila paper, kakigtan sang rubber band or string, kag taguon sa mabugdang nga lugar, kag allow fermentation for 15 to 20 days. Okay? No? So, amo nang aton nga ng procedure. So, i-mix na sang maayo. So, after 15 days, sa laon ta ang FAA extract. Agod nga mag-pure liquid siya. Kaya umong yapon, during application, mix 2 tablespoons of FAA extract with 1 liter of water. Kag-spray directly to the soil and leaves of plants once a week or pwede man twice a week kung makita ninyo nga kahina gid siyang growth siyang plant.
So, himuunta ni siya every week until fruiting stage. Hasta mabulak siya, hasta mastabilize, nakita natin nga namin na ang growth sa tanom. Makita naman na kung healthy na ang tanom. So, meaning, gusto ngon, bastante na ang nutrients niya. Okay? No? So, next, 3 is fermented plant juice. So, fermented plant juice or FPG, base, sabi nyo, ari kita kay probinsyano, ha? So, why diya labot si probinsyano? Why diya si Cardo Dalisay, ha? Base kung sabi nyo, yan ni probinsyano nga inang concoction, design, hindi. Fermented plant juice siya, ang FPJ. So, it is a fermented extract of chlorophyll and young shoots of plants such as axillary buds, no? Mga ano pa na mga bago sprout bala, mga buds, leaves, grasses, young fruits, and flowers. So, amo na sa importante, hindi nga ingredient niya, ang chlorophyll, kina-extract natin sa young leaves kag fruits. No? Amo na siyang green molecule sa tanom nga nag-absorb sa sunlight to enhance photosynthesis. So, mangin madasig ang vegetation. Madasig ang growth ng plant. Dasig sa mga pamunga, mamulak. No? So, unang FPG. Okay? So, anong mga tanom nga need naton para sa maghimo sang FPG concoction? So, piliun nato ang mga local plants lang. Araw lagi sa malibot, like kangkong, alugbati, malunggay, tugabang, and grasses. Pili mo sa bamboo shoots or tambu. No? So, yung banana trunks or uban. So, mga active nga plant parts, kag young fruits like cucumber, squash, melon, watermelon, ampalaya, and the likes. No? Amo na mga very common sa atong palibot. No? So, dahon kamuti, pwede man, no? So, amo ni siya ang aton nga source ng growth hormones. Nga once aton spray sa mga tanom, vegetables, naga-enhance ang growth sang tanom. No? So, amo gyapon. So, aton siya i-mix, kumuson, tapos sa maayo, 1:1, 1/2 kilo, 1 kilo nga chop, finely chop leaves ng utan or young fruits, i-mix natin sa 1/2 kilo nga crude sugar or molasses. Okay? Amo lang gyapon ang procedure. So, after mixing, tabunan for 7 days, i-ferment siya. No? Tapos, after 7 days, amo na siya, ang tsura. Ara, makita niyo sa picture, ang tsura sang fermented plant juice. Kung sa actual, my dear friends, hamot-hamot ni siya. Ang ining sa picture ni, kanami-nami, ang aroma niya kahamot-hamot, ano ba, nang daw, hindi ka magilad. So, nason, after 7 days, salaon mo na siya, no? I-remove ang impurities, kag solid particles, tapos, amo gyapon, pag usaron mo, amo na siya, i-store mo sa dayon sa secured container for future use. No? Muna araw sa picture na ito, natsura sa ato nga FPJ in bottles. So, amo gyapon application the same. Mix 2 tablespoons of FPG with 1 liter of water and spray directly to the soil and plant leaves. Kag amo gyapon around 5 a.m. sa aga, 5 p.m. sa hapon. Repeat the application twice a week if necessary. No? So, very self-explanatory, my dear friends, ang procedures kag ang mga ways kung ga-practice kita sa organic farming. Okay? So, next, the fourth and the last nga i-share ko sa inyo, amo na nga tawag na indigenous microorganisms or IMO. So, IMO are microorganisms
nga group of innate microbial consortium that inhabits the soil and the surfaces of all living things inside and outside, which have the potentiality in biodegradation, bioleaching, biocomposting, nitrogen fixation, improving soil fertility, as well as in the enhancement of plant growth. Amo na siya ang benefits sa aton nga IMO. So, ang IMO is the most popular ni siya among farmers sa tanang concoctions. Commonly used. So, IMO has been successfully tried by government agriculturists. Kaya sila maguton mo, no? Dira, ng mga agriculturists, academic researchers, non-profit organizations, and farmers alike. They have found that IMO is useful in removing bad odors from animal waste, hastening composting, and contributing to crops' general health. No? So, ang imong halimbawa CR na usually ginausar naton sunrox, chlorine para magwa sang pagsot sang aton nga salog sang CR, sang tiles, kung imo na sa sprayhan sang IMO extract, kag pabayaan na siya pila ka oras, ang good bacteria nga ari sa IMO, kauno niya na, daw pakman la, kauno niya ang bad bacteria na nagag-cause ang odor. Una siya, no? Amo na nga, kung ang mga ipot sa baboy, sprayan mo, nagadula ang baho, or ga-minimize ang baho. Una siya ang advantage ng IMO. So, ano ang mga steps? Kag anong materials needed? So, 1 kilo rice, preferably organic. Agad wala sang chemicals. No? Tapos, among yapon 1 kilo nga molasses or bascobado, kag suludlan. So, first, tig-angon naton ang kanon. After tig-ang, pabugdawon ta siya. Then, usap wala pa sa makontaminate, ibutang ta siya sa container nga earthen, hindi lang ang plastic or aluminum, pero ako kung isa ko, luway naging plastic ko na usar ko, kag pabayaan ta siya nga magbulak for 3 to 4 days. Isira ta sa sang, ang gyapon ng procedure, takluban sang papel or katsa, isira sang rubber band, kag allow 3 to 4 days nga mag-build up ang molds, white molds. Mulak lang kaya yung kanon kung magbahaw nga mapabalipatan nyo, di ba? After 3 to 4 days, sila yung ang molds nga puti, gabulak siya, na wala ka kabalo, ina siya, live kang good bacteria na siya, ihatag sa aton. Na, wala ka kabalo. So, after 4 days, aton na siya i-collect ang atong nagbulak na kanon, ibutang sa laing nga sinudlan, kag butangan sang mascobado or molasses, kag isira naman liwat, i-mix isira liwat, kag allow 7 days to ferment. Then, after 7 days, i-collect mo na siya. Ang magyapon the same ang procedure sa iban itong concoctions. I-collect mo siya, kag tapos, ano yung tsura niya? Sang aton nga inang molds. So, tala nyo, ara ang molds nyo, ang kanon naga-molds 3 to 4 days after. Naging set aside siya sa mabugnaw nga lugar, ara, ga-mold siya. So, after ang concoction na kolekta na, amog yapon, 2 tablespoons yapon per liter of water. Kag spray mo sa pig pens, sa imong kurong, mga kurong sa palibot. Ang luta, sprayan mo tanan. Pig pens, kurong, to remove unpleasant odors. Sa imong compost pile, labod mag-hasten sa decomposition. Sa imong tanom sa soil to improve general health. Kag makontrol ang pest. Kaya nag-service siya ng foliar fertilizer. Okay? So, meantime, my dear friends, that's all for today. And let's hope nga may dason pa kita nga mga gatherings para sini agod nga kung ano pa ang mga dapat na ko i-share sa inyo.
pertaining to natural and organic farming, so maka-exchange kita sang ideas kag maka-improve kita sang inyong makadugang sa inyong idea agud nga ma-embrace ninyo ang organic production or organic agriculture para sa inyong urban o backyard urban gardening. Okay? Thank you and God bless.